ng Word of God na siyang nag-inspire sa buhay ko at nag-inspire din sa buhay nyo at patuloy na mag-i-inspire sa mga bagong kaluluwa. Please welcome our very, very warm welcome our Pastora Josie Hernandez. Alam ko may special guest tayo. Biniwelcome kami natin ang presensya ng ating mga kapatid na nakasama natin ngayon, Jonaline Malyo. Welcome po, and si Cha Sato. Welcome po kayo sa gawain na gabi sa live. Amen. Dala niyo po ba yung mga Biblia? Buksan natin yung ating mga Biblia. Slideshow na sa kanya ka. Hindi na kami magaling yun. Hindi nakakabinsis eh. Hindi yan, yung puti. Ayun. Kahit saan yung bitas. Weng. Radical risk, radical reward. Iniisip ko yung radical. Ano bang ibig sabihin ng radical? Ibig sabihin niyan, it's complete, thorough, extreme. Yun ang mga meaning ng radical. Kaya pag sinabing radical Christian ka, hindi fake. Di ba? Hindi, ang tawag doon, counterfeit. Radical. Totoo. Kompleto. Thorough. Extreme. Yan din ang tawag na radical Christianity. And radical difference. Ibig sabihin ba rin ito, sa bawat isang radical Christian, kailangan niya magkaroon ng radical risk to have a radical reward. Naghahanap ang tao ng mga gifts. Ang tanong, meron ba tayong mga tinatanim, di ba? Naghahanap ka ng bunga. Nagtatanim ka ba? So pag-usapan natin ngayong umaga nito, bakit ba tayo nagtatrabaho? Tanungin ka tabi mo, bakit ka ba nagtatrabaho? Wala po, lalong magawa. Hanggang sa magwakas ng buhay kong ito, wala magawa. Pero mga kapatid ko, napakasarap magtrabaho kung meron kang purpose sa ginagawa mo, di ba? Meron kang mga plans. Ang isang taong walang purpose sa buhay, kung saan tangayin ng hangin, kung saan tangayin ng alon, dun siya. So, why we work? Marami mo rin na trabaho. Lahat tayo dito, domestic helper. Sino dito mga domestic helper? Taas ang kamay. So, praise God, lahat tayo nagtatrabaho. At alam nyo, kung pag-uusapan ng trabaho, isa sa pinakamahirap na gawin ay yung sapilitang ka nagtatrabaho. Amen po ba? Tanungin mo muna yung katabi mo, mahal mo ba ang trabaho mo? Kapag hindi natin natutunang mahalin ang ating trabaho, magsisimula tayong mahirapan at magdusa at maging mabigat ang kalagayan natin sa buhay. Kasi hindi mo mahal eh. Di ba? Ang asawa mo, pag nagsimula ka ng hindi mo mahalin, mabigat na ang pakikisama mo sa kanya kasi napipilitan ka na lang. Tama, di ba? Pero kapag mahal mo, kahit puno ka ng pagtrusa, magaan pa rin. Maganda ka pa rin. Kaya mo nga siya. So, do you love your work? Amen. Hindi lang ibig sabihin ito, minamahal natin kasi parang yan ang Diyos natin. Ang ibig mo lang sabihin, ano mong bagay na binigay sa atin ng Panginoon, ano mong inilagay niya sa harapan mo, mahalin mo. Kasi meron siyang mga dahilan kung bakit nilagay sa iyo yan. Amen. Isang araw, si Sir Christopher Wren, ayon sa legend, hindi pa kayo pinapanganak nung pinanganak siya. Binigyan siya ng assignment na i-redesign yung St. Paul's Cathedral sa London. Kung alam niyo yun. Nakarating na ba sa London? Nakatusan siya i-redesign ng napakagandang cathedral. At naisipan niya dumalaw sa site. So, hindi siya kilala ng mga trabahador.
ngayon naglakad siya, tinanong niya yung isang tao, bakit ka nagtatrabaho? Anong ginagawa mo? Sabi niya doon sa isang trabahador doon sa site. Nagsisimento. Yan ang trabaho ko. At lumakad na naman siya. Hindi siya kilala ng mga tao eh. So, tinanong niya isa, anong ginagawa mo? Tatrabaho para kumita ng pera. Pero ano ba, yung pangatlo, kakaiba to. Tinanong niya yung pangatlo. Sabi niya, anong ginagawa mo? Ako ay tumutulong sa pagbibuild ng napakagandang cathedral. Tinutulungan ko si Sir Christopher Wren para maitayo ang napakagandang cathedral na ito for the glory of God. Amen. Nakita niyo ba kung anong kaibahan ng isang nagtatrabaho na may purpose at sa isang nagtatrabaho para lang kumita ng pera? Amen. Ang isang nagtatrabaho para lang kumita ng pera, walang nasa isip yung kundi pera. Ngayon, pag hindi niya natanggap ang kanyang pera, ano mangyayari? Guguho na ang mundo niya at, di ba? Didigmahinan niya ang kanyang amo o kung sino mang nagpapasahod sa kanya. Pero do you see the difference? Yung attitude and motivation is the difference. Attitude and motivation. Hindi lang sa trabaho to sa tayo bilang mga domestic helper, kundi pati na rin sa paglilingkod natin kay Lord. Yung attitude natin, ba't natin ginagawa isang bagay, at saka yung motivation. Ano yung sabihin ng motivation? The reason behind why you are doing things. Napakalaking difference maker sa buhay natin. So kung ang ating reason is to glorify God in everything that we do, then kahit napapagod tayo, masaya tayo kasi ang nasa isip natin, ang ating motivation is to please the Lord who gave us that kind of work. So, napaka-importante, napakahalaga why we do things. Why we do what we do is extremely important. Siyempre, mahalaga nagtatrabaho tayo, pero napakahalaga din bakit, di ba? Kaya, ang pinakamahalagang sampat dito, alam niyo kung ano? Yung ating mga puso. Yung ating heart. Anong status ng ating mga puso, di ba? Siyempre, galing tayo Pilipinas, di natin inaasahan yan ang magiging amo natin. Pero ano bang ikaw, kung first time ng amo mo, ikaw ang nagsiset ng kanilang magiging ugali? Nung amo mo. Why? Kung tayo nakakilala na sa Panginoon, then, ikaw ang agent ni Lord sa bahay na iyan na kinaroroonan mo para magdala ng kapayapaan at pag-ibig sa loob niya. Amen? Amen. Kasama ko pa ba kayo? Amen. So, dahil anak ka ng Diyos, ibig sabihin, ano bang nasa Kanya? Nasa iyo. You are the climate changer ng paligid mo. Ang bahay niyo ay punong-puno ng digmaan araw-araw. Sigawan ng iyong mga amo. Ang iyong mga alagay lumuloko, nananakit. Ngayon, tayong mga anak ng Diyos, ang climate changer. Laging may apoy. Ikaw ang taga-buhos apoy, di ba? Ikaw ang taga-patay ng apoy. Amen. So mga kapatid ko, dinila ka ng Panginoon sa naroroonan mo, sa amo mo, para maging pagpapala sa lugar na iyan. Amen? Sabihin niya natin, I am a blessing. I am a blessing. So, every Sunday na nandito tayo, kumuha tayo ng blessing galing sa Panginoon, tumatanggap tayo ng mga mabubuting bagay, then share it to them. Amen po ba? Sa ngayon, hindi mo nakikita bunga, pero isang araw, magugulat ka na lang. Yung amo mo, kuripot, natutong maging magbigay. Yung amo mo, bungangera, di ba? Ngayon, ikaw na bumubunga na sa kanya. Naligtad-ligtad. Ano ba yun? Naiiba ang lahat. Bakit? Because God holds everything in His mighty hands. Kaya niyang hipuin kahit ang pinakamatigas na puso ng sino mang tao. Eh, tanong, baka mas matigas pa puso natin sa kanila. So be willing to be changed. Kung gusto mo mabago mundo mo, tayo nga muna magbago. Amen? Narinig na natin yan sa ating legend. Kung gusto mo mabago ang mundo mo, be willing to change. So, napakalaga yung mga attitude natin, yung ating motives. Ano ba? Motibo ng ating puso sa lahat ng ating mga ginagawa. So, our highest motivation is doing our best as an evidence of our devotion to God. So kung ang ginagawa natin, kaya tayo nagtatrabaho para lang kumita ng pera, para matanggap yung ating mga salary buwan-buwan, we miss the right reason.
We fall short of the right motivation kung bakit tayo nag-work. Andin ang highest motivation, yan nga yun. Doing our best as evidence of our devotion to God. Ako'y natutuwa kapag merong mga kapatid, nagsisipunta sa Canada, tapos pag may pumalit sa kanila, inihahatid ng amo sa church. Yung katulong na pumalit. May mga ganon. Alam niyo kung bakit? Kasi naging mabuti silang patotoo sa kanilang employer. Pag umalis yung katulong, sasabihin ng amo, ay doon ka rin pumunta sa pinupuntahan ng kunyang ko dati kasi okay doon. Amen po ba? Amen. Pero naman umalis ka sa amo, tapos sasabihin niya sa katulong niya, wag ka pumunta doon sa pinupuntahan ng dati katulong ko. So, tanong, di ba? Ano ang naipapakita natin sa kanila? Kaya napakahalaga ng motivation sa pagtatrabaho. May mga pagkakataong gusto natin sumagot, gusto natin magbunga sa amo, pero pinipigil natin ang ating sarili. Bakit? Mapapahiya ang pangalan ng Panginoon, di ba? God resists the proud, but gives grace to the humble. Amen. Tatandaan natin yan. Kung ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng kahit sino mong tao, siya ang magtataas sa iyo. So no matter who gives your salary, sino bibigyan ng sahod nyo? Yeah. No matter who gives your salary, you are really working for God. Sasabihin natin, bakit? Pinagtatrabaho ko to, kinikita ko to, pinaghihirapan ko to. Pero kapag isang araw, sinabi ng Panginoon sa puso mo, huminto ka na sa pagtibok, patay ka na, ano magawa mo? Hindi mo kayang pataasin ang sarili mo na kahit 1 inch. At hindi mo kayang paitimin ang kahit isang puting buhok mo. Mali mo magtina ka. Amen? So what's the point? Nakalor lang lahat ng kapangyarihan. So no matter who gives you your salary or your money, you are really working for God. Para kay Lord ang lahat ng ito, sapagkat siya ang nagbigay ng buhay na ito, siya rin ang dapat na sa Kanya din dapat ibalik ang lahat ng bunga, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng magagawa mo sa buhay mo. Sapagkat kung hindi niya binigay ang buhay na yan, wala tayo dito sa mundo. Amen. Pinagpapasalamat niyo ba sa Panginoon ang buhay niyo? Amen. Minsan sinusumpa natin, nakaharap tayo sa salamin. Ano yun? Kanya ka na lang lagi, titingin ka sa salamin. Mga kapatid ko, be thankful for who you are. Amen? You are fearfully and wonderfully made. Nakalagay sa sanction. Nilikha ka ng Panginoon. Kakilabot sa kagandahan. Hindi na may katabi mo. Pero sa katabi mo, magpasalamat ka rin doon. Thanks tayo. So, pag-usapan natin ngayon, nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis, hindi ayon sa wangis ng mga umbok, kahit minsan nagdadaw tayo pagkaroon natin sa lameta. Parang totoo. Pero, you are created in the image of God, di ba? He created them, male and female, nakalagay sa Genesis. And, kung nilikha tayo ni Lord, binigyan tayo ng trabaho. Hindi pa pwedeng tayo ay nagkukonsume lang ng mga oxygen dito sa mundo, wala naman tayo binibigay. Kung ano sabi ko kahapon, na symbiosis, nagbibigay tayo ng carbon dioxide, utot ka na utot sa katabi mo, binibigyan mo siya ng carbon dioxide. At yung mga alaman naman, nagbibigay sa atin ng oxygen, di ba? Symbiosis, give and take. Huwag tayo take ng take ng take, lalaki dyan mo, take ka ng take, ayaw mo maglabas. Di ba? Walang katitigin ng kati-take, lumalaki tuloy. So we must learn how to give. Ganun talaga buhay. Hindi pa pwedeng consumer na tayo. We must be contributors. Amen? Amen. We are saved to serve. Kaya tayo naligtas para makikod. Matthew 25:14. Makikita natin para one of the talents. Dito sa Matthew, pinakita sa atin, basahin mo muna mula 1. Medyo mahaba ito, pero kanig tayo. 1 hanggang 26. O, hindi man. 14 hanggang 26. Matthew 25. Matthew 25, 14-26. Ang talinhaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan.
Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa ay 1,000. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon. Ang nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang binigay ninyong 2,000, heto naman po ang 2,000 pesos na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalaan kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Pakituloy hanggang 29. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-ahi sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Salamat, kapatid. Talinghaga, ano? Saan sa pinagkatiwalahan ng pera, yan ang sabi doon? Talents. So, in-interpret na sa makabagong, ano matawag dyan? Makabagong interpretasyon na 5,000. So, pagka tayo kumikita ng 3,000. Amen? So, pero dito, ang sinasabi sa original translation, talents. 5 talents, 2 talents, and 1 talents. So, sinasabi kasi na ang isang denarius ay katumbas, ang 6,000 denarius ay katumbas ng 1 talent. Kaya in-interpret dyan na 5,000. So, sa pera natin ngayon. So, ano makikita natin dyan? Una, bawat isa binigyan ng task. Nakatanggap ang bawat isa ng task na dapat niya gawin. So, tayo, iba-iba tayo ng task. Merong mga nagka-car wash, merong mga hindi nagka-car wash, nagluluto, hindi nagluluto, nag-aalaga ng matanda, walang matanda. Alam mo yun, iba-iba tayo ng trabaho. Pero pagdating dito ng linggo, alam mo yung amo, hindi, wala yung amo, wala yan sa amo ko. Alam mo yun, hindi yung pinakamahirap, ako alam mo yun, nagturo sa kanila. Ako hindi, ako pinakamahirap. Mga kapatid ko, lahat tayo merong mga kahirapan na dinaranas. Amen? Sapagkat tayo nagtatrabaho. So lesson, each one receive a task they could do. Pero ito ay nakabatay saan? Sa kaya mong gawin, the master gave different talents to each servant for a reason. Ano reason? Each according to his ability. Bawat isa ay nakatanggap ng mga kakayahan, ano yun, talents, abilities, lahat, gifts, galing sa Panginoon, depende sa kaya mo na gawin. At hindi siya nagre-require ng hindi mo kaya. Ang nire-require lang niya ay yung kaya mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, yung kaya mo lang. Kaya lang natin. Ngayon kasi ang problema sa ating mga tao, minsan ina-underestimate natin ang ating sarili. Hindi ko kaya, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Ngayon yung iba naman, overestimation naman. Kaya ko. Di ba? So, i-balance lang natin. Binigyan ang bawat isa ayon sa kanyang kaya. Amen?
Maliwanag. Amen. Umalis ang master at nung bumalik siya, nagsulit. Ito pa isang lesson na mahalaga makikita natin dito. Bawat isa ay nagsusulit ayon sa kanyang tinanggap. May tinanggap ba kayo? Galing kay Lord? Amen. Taas ang kamay ng lahat ng may tinanggap. Praise God, lahat tayo tumanggap. Now, nagre-require ang master ng return. Sino mga accountancy dito? Di ba? Ano ka, asset o liability? Kung ikaw ay isang asset, meron kang ginagawa, meron kang bilang, meron kang naitutulong sa kumpanya. Kung ikaw ay isang liability, pinapasahod ka na nga, walang silbi. Pero naniniwala ako walang liability dito. Amen. So, bawat isa, nagre-require palang master ng return mula sa iyo. Tanong, sa mga ibinigay ba sa akin ng Panginoon, meron na ba akong return na naibalik sa Kanya? Sa mga kakayahan bang ibinigay sa akin, meron ba akong naibibigay para sa Panginoon? Nalulugod kaya ang Panginoon sa buhay ko? Meron ba? So, binigyan ni Lord ang bawat isa ayon sa Kanyang kaya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, hindi ko kaya Lord yung binigay ko sa balikat ko. No, ako'y bata pa, mahilig ako masabi, hindi ko kaya. Pero isang bagay na natutunan ko sa pastor ko, wag mong sinasabing hindi mo kaya. Hindi ko nga po kaya. Wag mo nga sinasabing hindi mo kaya. Bakit? Sapagat ang sabi sa Biblia, ano naman kita, Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Hindi pala nakabatay sa'yo. Kapag ang paningin mo laging nakatingin sa sarili mo, hindi mo nga kaya. Bakit? Marami tayong kahinaan, marami tayong hindi kaya. Pero alam mo, may karugtong yun. I can do all things through Christ. Kaya pala natin nagiging kaya, kasi merong nagbibigay sa iyo ng lakas para makaya mo yun. Through Christ, who strengthens me. Hindi mo kaya sa amo mo na yan, pero dahil sa Panginoong Yesus, nakakaya mo. Amen po ba? Amen. Hindi mo kaya ang mga nakapasan sa balikat mo, pero dahil kay Lord na pumili sa'yo, kaya mo na nagbibigay ng lakas sa'yo. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, binibigyan niya ng kanyang banal na Espiritu at, di ba, ability, empowerment, anointing, nakalagay sa 1 John, you have an anointing. Anointing. Binigyan ni Lord ng empowerment ang bawat isa. Now, it's up to you kung i-operate mo, gagamitin mo, palalagwin mo, palalakasin mo sa sarili mo. Pero sa ating mga sarili, hindi talaga natin kaya. Amen? It's through Christ who strengthen us. And pangalawang lesson dyan, each has given a responsibility the master believed they could handle. So, responsibility, task, binigyan tayo ng Panginoon. Ang tanong dyan, ginagawa ba natin yung ating mga task? Nakita nyo sa kusina, may nakapaskil na task doon. May mga tao ayaw mag-commit, ayaw sumama sa mga grupo, ayoko po kasi magpurong. Ayoko po magluto. Ayoko po mabigyan ng trabaho. Taga-upo lang po ako. Taga-butas ng bangko. Pero hindi ka nilikha ni Lord na taga-butas ng bangko. Amen. Nilikha ka ng Panginoon para mamunga ng sagana. John 15. Ang lahat na nananatili sa Kanya, namumunga at nananatili ang bunga. Meron isang kwento, huwag niyo akong unahan. I-revive ko lang. Merong isang ama na merong 3 anak. Mayaman ito. Mayaman yung matanda. At sa kanyang 60 years ng buhay dito sa mundo, magbe-birthday yung tatay. Kaya yung kanyang 3 anak, nag-isip, ano kaya ang pinakamagandang regalo na maibibigay namin sa aming ama ngayong 60 years niya. So yung panganay, sabi niya, alam ko na. Bibigyan ko siya ng isang magandang limousine. Sasakyan. At sa loob nun, may swimming pool, merong kitchen, refrigerator, merong sauna bath. Diba? Kompleto. Pwede siyang mag-change doon. Kompleto. So ngayon, binigay na niya ng birthday. At ngayon, yung ikalawang sabi niya, ako, iba, ibibigay ko. Isang magandang flat. Sa ituktok ng napakataas na building, makikita niya ang mga view sa dagat. At itong bunso, naku, napili na nila yung pinakamagandang regalo. Wala siyang maisip. So sabi niya, parang malibang ang aming ama, maghahanap ako ng loro. Yung lorong kayang magsalita
ng napakaraming language. French, Arabic, Cantonese, Mandarin, matalino itong ibon na to. At nakahanap siya, worth $1 million. At alam niya ang mga dictionary, what's the meaning of radical? Kaya niyang describe. Alam mo yan? Galing. So, binigay nila sa kanilang tatay. At nung dumalaw sila, tinanong nila ang kanilang tatay, sabi nila, nagustuhan ba yung Amerikano? Alam niyo, anak, sabi niya dun sa panganay, hindi ko na ma-enjoy yung sasakyan binigay mo, malabo na ang mata ko. Alam mo naman, ako'y hindi na makalasa ng pagkain. Hindi ko magamit. Sayang. At sabi ng pangalawa, yung binigay ko, yung nasa rooftop na flat, yung maganda-maganda. Naku, anak, alam mo naman, ala naman ang nanay niyo, nalulungkot din ako doon. Mas mabuti pang tumira na lang dito sa ating bahay. At ang sabi ng bunso, yung regalo ko, sabi ng bunso. Sabi ng ama, alam mo, sa lahat ng regalo niyo, yan ang nagustuhan ko. Ay, sa tanda ko na to. Ngayon ako nakakain ng piniritong loko. So, pinirito niya. Pinito niya 1 million. Worth 1 million. So, does it worth it na mapirito lang siya? So, lesson, mga kapatid ko, huwag nating sayangin. Amen? Yung gift na ibinigay sa atin ni Lord. Ano meron ka? Ano ibinigay sa'yo? Saan mo ginagamit? Hello? O baka binubulok lang natin at ibinabaw natin sa lupa, katulad ng pangatlong servant. Sa mga kapatid ko, bawat isa merong accountability sa lahat ng natanggap niya. Hindi kayo na-require ni Lord sa hindi binigay sa iyo. Ang i-require sa iyo, yung mga ibinigay sa iyo. Amen? Talakpangan po natin ang Panginoon. So, huwag natin sayangin. Sabi mo sa kapatid mo, huwag mo sayangin. Natin sayangin. Ephesians 2:10, basahin niya po natin sa Tagalog. Efeso, kabanatang 2, talatang 10. Basahin na. Efeso 2:10. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ang Diyos para sa atin noon pa mang una. Amen. Nilalang tayo para gumawa ng mabuti. Sabihin mo sa kapatid mo, nilalang ka Nilalang para tayo. gumawa ng mabuti. Para gumawa tayo ng mabuti. So, ano daw ang dapat natin gawin? Gumawa ng Para tayong grade 1, ano? Gumawa ng mabuti. Yun ang talaga ang nilikha. Yun lang talaga purpose ng Panginoon. Para kaya ka nilikha. Gumawa ng mabuti. Ano ginagawa natin? Tanungin natin ang ating sarili. Ano ginagawa ko? Evaluate ourselves. Ano bang ginagawa ko? Ako ba? Ginagawa ko ba? Yung dahilan ng Diyos kung bakit ako nilikha? We are His workmanship created in Christ Jesus for good works. You are created in Christ Jesus for good works. Para gumawa ka ng mabuti. Inihanda na ng Panginoon noon pa mang una. Itinalaga ka na niya para sa kabutihan. Amen. Itinalaga ka ng Panginoon para gumawa ng mabuti. And in Colossians chapter 3:23, ang sabi dyan, Colossians 3:23. Sabi rito, kung ano pong magbabasa. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Amen. Whatever you do it heartily. Kapahinga po natin ating mga puso. Yung pagtatrabaho natin sa bahay ng ako natin at dito sa church ay buong puso natin ginagawa. Amen. Do it heartily. Gawa daw na parang ginagawa mo ito sa Panginoon at hindi sa tao. Si Lord ang magbibigay ng reward sa iyo. And in Ephesians 6, ang ganda nito. Buksan po natin Ephesians 6, 5-9. Ephesians 6:5-9. Makinig po tayo, ito yung para sa ating lahat. Aral sa mga alipin at mga Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo lingkod ni Kristo at kusang loob
na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatanggi. Amen. Ang ganda niyan. Mga alipin! Amen.